Speaking of mataba ang utak, iisa-isahin po natin yung mga bumatikos ngayon. Mga pinagsasabi ng depensa na chismis na Eto. Dahil, tinanong po si Matibag di ba? Ikaw ba ay naroon? Ikaw ba nag-issue ng sabpina? Ikaw ba yung naroon na nag-imbestiga? Ikaw ba panay wala, panay hindi siya? Ang katwiran niya, hindi pa siya yung NBI. Nung naganap po yung pagbabanta di umano ni BP Sara, hindi pa siya yung NBI director. Bakit ikaw ang tumitistigo? Bakit hindi nyo kunin yung dating NBI? Bakit to si Matibag? Wala pa pala siya ron. Hindi niya nasaksihan. Wala siya yung pangyayari na yun. So, hindi siya reliable as source. Kaya nga sabi, pag hindi mo nasaksihan, hindi mo nakita na pumirma yung mga yan, hindi mo napanood, wala ka ron nung anong klaseng source ka? Hearsay yung mga sinasabi nyo. Kaya nga sabi nung abogado ng defense, ano ba Tagalog ng hearsay? Chismis. Eto po, sinagot ni Redon. Pakinggan po natin yung sagot ni Redon. Buisit na mic to, lipat ako ng lipat. Eto ang sagot ni Redon sa chismis na yan. Sabi ni Redon, hindi raw nila natibag ng depensa si Matibag. Hindi raw natibag. Ito po sinabi ni Redon. pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahan ni Director Matibag. Ang tanong ko sa depensa ngayon ay paano mo naging chismis yung pong pagbabanta? Paano mo naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Okay. Sigurado sila na may banta di ba? Sigurado sila na totoo na pinagbantaan. Ano po ang hinaharap nila na dokumento? Ano po ang patunay? Ano po ang kanilang ebidensya? Yung tape po ni BP Sara. Alam niyo yun? Yung tape paano nyo nakita si Adjong? Hindi ko naman pinakita. Yung tape po ni BP Sara, yung tape video, yung video recordings na sinabi po ni BP Sara, pag ako pinatay, patayin mo sila. Yun po ang sinasabi na nilang ebidensya. Hindi raw chismis yun kasi nga may pagbabanta Hindi ko talaga maunawahan. Tayo nagkakaunawahan. Mahirap pala yung mga matatalino yung nagsusuri. Pag matalino pala, pagbabanta to ni BP Sara. Sa atin pong mga hindi ganong katalinuhan, kinukonsider natin yung fair sentence Di ba? O sige, wag na siyang hindi siya chismis. Di ba? Sige, i-take natin. Sabi nyo, yung sinabi ni BP Sara, totoo. Sabi nga ni Matibag, 100%. Kasi sinabi niya, may nakausap siya at umuo yung kausap niya. Anong patunay na umuo? Nahuli nyo ba yung kausap ni BP Sara? Nahuli nyo ba yung hitman? Hindi. Pero malapit na raw. Paano naging malapit? Nararamdaman nyo na yung tibok ng puso? Ganun ba kalapit? Dahil sa sinabi ni BP Sara. So, ibig sabihin, yung video na sinabi ni BP Sara yan na kung ako ay gurgurin mo rin sila, yun ang pinagbatayan nyo. Okay. Kung yun ang pinagbatayan ninyo, di lahat din na sinabi ni BP Sara dyan, totohanin din natin. Bakit kayo mamimili? Sige, doon na lang sa sentence. Sige, pagpalagay na natin. Sinabi ni BP Sara, ipapatay mo si
Martin, si BBM at saka si First Lady. So tanggapin natin na totoo yun. Sabi rin ni BP Sara bakit sila yung ipapatigok ni BP Sara? Kasi sila yung nagbabanta sa buhay niya. Sabi ni BP Sara yan. Kaya sila ang ipapatigok ni BP Sara dahil sila yung kung sakali na matutuloy yung threat sa kanya. Bakit hindi rin natin ipapakulong nyo ba si BBM, si First Lady, tsaka si Martin? Sinabi ni BP Sara yan Kaya niya ipapatigok, papagurgur sila dahil silang tatlo ang magpapagurgur sa kanya. Hindi pwede nating i-consider yun. Sasabihin naman nila, hindi yan. Mamimili lang tayo ng mga sinabi ni BP Sara. Yung iba hindi totoo. Yung iba totoo. Anak ng tinapay. Sinabi rin ni BP Sara, gusto nyo ng aksyon, di ba? Gusto nyo ipakulong si BP Sara. Sige. Ang dami niyang binulgar na korupsyon. O sige, particular, sinabi niya to. Yung naalala kong sinabi niya. Sabi ni BP Sara, mayroong ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Sigurado kung sinabi niya yan. Di ba? Sigurado kung sinabi niya yan. Kung hindi sigurado si Escape Josephine, ano baka mali yung translation. Baka mali yung translation. Teka, tignan muna natin sa Tagalog. Baka naman iba sinasabi. Ay, binura na niya. Okay, tuloy natin. Dapat ba natin ipakulong si Martin tsaka si Saldico? Dahil sinabi nila na, sabi ni BP Sara? Sinabi ni BP Sara na sila may control ng budget ng Pilipinas. Tama ba yun? Mali yun. Di pakulong din natin sila. Sinabi rin ni BP Sara na may nanghihingi sa kanya. Itong dalawa na to, nanghihingi ito sila yung nag-convert. Nilagay nila sa ibang yung budget ng DepEd. May sarili pala silang budget sa DepEd doon. Ito pa sinabi ni BP Sara. Si BBM hindi marunong magpresidente. Sinabi ni BP Sara yan. Tatanggalin na ba natin si BBM? Kasi hindi raw siya marunong magpresidente. Yun yung sinasabi ko. Ang punto ko at punto ni Cayetano, kaya lang si Cayetano, syempre, paikot-ikot, kaya hindi niya napuntuhan. Yun yung punto ni Cayetano. Bakit tayo namimili? Kung diniinan niya sana yun, pinahiya niya si Matibag, bakit tayo mo paniwalaan na sinabi ni BP Sara na ipapapatay siya ng 3? Okay. Maganda yung naging diskusyon. Maganda tong mga natin. Kaya rin doon, paano yan? Yung mga corrupt official, ipapahuli nyo na ba? Tinukoy nga si Martin tsaka si Saldico. Sapat na ba yun yung sinabi ni BP Sara para makulong? Hindi pa sapat yun. Hindi sapat yun kasi imbestigahan pa sila, di ba? Bakit pag si BP Sara ang tanging yung batayan, yung sinabi niya? Bakit pag sinabi ni BP Sara, yung 3 ang magpapagurgur sa kanya, ayaw niyong maniwala? Kung naniniwala kayo sa sinabi ng BP Sara, huwag niyong putulin yung sentence. Sentence na lang, pinuputol nyo na. Etong sentence na to, yung kalahati, kapanipaniwala, yung kalahati, hindi kapanipaniwala. Ang laman ng sentence ni BP Sara, ipapagurgur ako ng 3 na yan. Kaya pag ako nagurgur, mayroon na akong kinausap para gurgurin silang 3.
Bakit yung gurgurin silang tatlo lang yung hina-highlight nyo? Paano yung ipapagurgur ako ng tatlo na yan? Wala na lang yun?